Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Magandang umaga po, Father Vic. Ngayon po ay araw ng Huwebes, pagkatapos ng dakilang kapistahan ng Pentecostes. At sa kalendaryo ng simbahan, ang Huwebes pagkatapos ng Pentecostes ay pagdiriwang ng kapistahan ni Jesus, ang dakila at walang hanggang pari. Mula sa unang pagbasa hango sa aklat ng Henesis, narinig natin kung papaanong sa kanilang kapanahunan sila'y naghahandog sa Diyos. At ang pamamaraan ng paghahandog sa Diyos ay sa pamamagitan ng pagsusunog ng mga tinatawag na handog. Maaaring ito ay hayop katulad ng tupa at kambing o baka. Ang pinakamagandang uri ng tupa, baka o kambing ang inilalagay sa ibabaw ng ginagawa nilang parang altar at doon susunugin ito bilang handog sa Diyos. At narinig natin kung papaanong sa lumang tipan aklat ng Henesis, sinabi ng Diyos kay Abraham, "Ialay mo ang iyong nag-iisa at pinakamamahal na anak bilang susunuging handog." Para kay Abraham, ito ay napakatinding pagsubok, sapagkat sa loob ng mahabang panahon, hindi siya pinagkalooban ng anak. At nung siya'y binigyan ng nag-iisa anak na lalaki, ito'y sobra-sobra niyang ipinagpasalamat sa Diyos at itong kanyang anak na ito'y kanyang minahal. Pero dumating ang matinding pagsubok na nagsasabi, "Ialay mo ang iyong nag-iisang anak sa akin bilang handog." Si Abraham na ama ng pananampalataya, may matinding pananalig sa Diyos at masunurin sa Diyos, ay sumunod sa kung ano ang sinasabi ng Diyos. Pero nung akmang sasaksakin na niya ang kanyang anak, doon may salita na nagsabi, "Huwag mong patayin ang bata. Napatunayan mo ng ikay tunay na masunurin sa Diyos." Ganyan ang pamamaraan nila ng paghahandog sa Diyos. Sinusunog ang handog para ang mabangong usok nito sa kanilang paniniwala ay umaakyat sa langit at nakararating sa Diyos. Kay Jesus na dakilang hari at tunay na pari, walang hanggang pari, siya ay naghandog din sa Diyos. Ang kanyang handog ay ang kanyang sakripisyo at pag-aalay ng sarili sa krus. Nung siya ay nagpakasakit, nagpakahirap, ipinako at namatay sa krus, iyon ang kanyang nag-iisa at matinding sakripisyo na minsan lamang ginawa at hindi na kailangan pang ulitin. Sapat na ang pag-aalay ni Jesus ng sarili sa krus upang maging handog sa Diyos para sa ating mga kasalanan. Kaya talagang dapat ipagpasalamat natin kay Jesus ang kanyang pag-aalay ng sarili bilang handog sa Diyos para sa kabayaran, kapatawaran sa ating mga kasalanan. At hindi na ito kailanman uulitin pa ni Jesus. Sapat na ang minsang pag-aalay ng kanyang sarili para masakop ang buong sanlibutan ng handog na ito
ng kanyang buhay. Kaya ipinagdiriwang natin ngayon sa ating kapistahan ang paghahandog na ito ni Jesus ng kanyang sarili sa krus bilang pari. Kung ang pari sa lumang tipan naghahandog ng mga tinatawag na susunuging handog at inuulit-ulit nila ito, kay Jesus na nag-alay ng kanyang sarili sa krus, isang beses lamang ito gagawin at hindi na uulitin pa. Sapat na ang pag-aalay na ito ni Jesus ng sarili sa krus para sa ating kaligtasan. Biruin mo, hindi pa man tayo ipinapanganak noon nung nangyari ang pag-aalay ni Jesus ng sarili sa krus, sinakop na tayo ng kanyang sakripisyo. Idinamay na tayo ni Jesus sa kanyang pag-aalay ng sarili sa krus. Pero dapat din nating tandaan na bagamat sinakop tayo ng sakripisyong ito ni Jesus sa krus, malinaw na sinasabi nito na gawa na ni Jesus ang dapat niyang gawin. Nung nagsakripisyo siya at nag-alay ng sarili sa krus para sa atin, nagawa na niya ang kanyang misyon. Ikaw naman, ako naman, ibig sabihin, sa usaping kaligtasan, may kailangan tayong gawin. Nagawa na ni Jesus ang kanyang pag-aalay ng sarili sa krus. Kaya habang tayo'y buhay, meron tayong dapat gawin upang maganap ang katuparan ng tunay na pagpasok natin sa buhay na walang hanggan. At mangyayari lamang yon kung patuloy tayong magsisikap na makasunod sa kalooban ng Ama. Mangyayari lamang yon kung tunay na tayo'y magiging masunurin sa kautusan ng Diyos. Kaya sa kapistahan ni Jesus, ang dakila at walang hanggang pari, ipagpasalamat natin sa Diyos ang kanyang pag-aalay ng sarili para sa ating kaligtasan. Pero hingin natin sa Diyos ang biyaya na patuloy tayong makiisa sa kanyang plano sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang kautusan at sa kanyang kalooban. Amen.